Ang mga katutubong metalworks ng Pilipinas ay patunay ng mayamang kasaysayan at sining ng ating mga ninuno. Sa mga pangkatulad ng igorot at lumad, ang mga metal na bagay ay may malalim na kahulugan, mula sa ritual hanggang sa pang-araw-araw na gamit. Ang ginto, tanso, bronze, at brass ang pangunahing metal na ginamit. Ginagamitan ito ng tradisyonal na teknik na ipinasa mula henerasyon sa henerasyon. Kabilang sa mga kilalang likha ay mga gintong alahas at maskara sa libing na patunay ng husay sa panahon bago dumating ang mga Espanyol. Ang mga disenyo ng metalworks ay sumasalamin sa paniniwala at tradisyon ng mga tribo. Karaniwang makikita ang mga simbolo ng kalikasan at kultura gaya ng araw, hayop at mga espiritual na anyo. Gamit ang bronze, lumilikha ang mga ninuno ng mga adze na ginagamit sa kahoy, sibat para sa pangangaso, at gintong kwintas para sa palamuti. Ipinapakita nito ang kahusayan nila sa metalworking kahit noong sinaunang panahon. Hindi lamang palamuti ang mga metalworks, ginagamit din ito sa mga ritual, simbolo ng katayuan sa lipunan, at bilang anting-anting para sa proteksyon at suwerte. Isang mahalagang bahagi ito ng buhay espiritual ng mga katutubo. Ang paggawa ng metalworks ay paraan ng pagpapahayag ng pagkakakilanlan. Ito'y sining na patuloy na ipinapasa sa mga anak at apo, kaya't buhay pa rin ang kultura at sining ng mga katutubong Pilipino. Mula sa sariling inobasyon ng mga katutubo, lumawak ang metalworking dahil sa impluwensya ng mga Kastila. Sa kabila nito, nanatili ang tradisyonal na ugat ng paggawa at disenyo bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Ang ginto ay sagana sa bansa at karaniwang ginamit sa sining. Ang bakal at bronze ay kakaunti at karaniwang inaangkat para sa kasangkapan at armas. Patunay ito ng kasanayan at kagalingan ng sinaunang lipunang Pilipino.